Good morning po sa bawat isa. Happy Monday po. Masaya po ako na makasama kayo ngayong umaga. Kamusta na po kayo mga kapatid? Halina't muli natin buksan ang isang linggo na punong-puno ng pag-asa, saya, ligaya, kasama ng ating Panginoong Hesus. Pagbati po mula po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ako po muli ang iyong kaibigan, lingkod ng Diyos, Pastor Edgar Quinsayas, na inyong makakasama tuwing Lunes ng umaga. At ako po ang inyong devotional leader for today. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay aral tungkol kay Kristo, kaligtasan at paglilingkod. Ito po ay matatagpuan sa Colossians chapter 1 verse 15 to 25. At bago po tayo magsimula, hayaan po muna natin papurihan ang ating Panginoon sa awiting ito. Let's worship the Lord sa umagang ito. Let's come before the presence of God. Here I am to worship. Samahan niyo po ako mga kapatid upang ating sambahin ng Panginoon, papurihan sa umagang ito. Thank you, Jesus. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Purihin po ang Diyos sa ating awitin na ating narinig. Praise God po mga kapatid. Sa umagang ito, ang ating pong babasahin ay matatagpuan sa Kolosas, Kabanatang 1, talatang 15 hanggang 25. Ito po ang sinasabi, ang likas at gawain ni Kristo. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat
at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kanyang kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay pinagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Verse 21. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ngunit, naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay pinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa ganon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan, walang dungis. Subalit kailangan niyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong naririnig. Niloob ng Diyos na ako'y si Pablo ay maglilingkod para sa magandang balitang ito na ipinangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito ay naipagpatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia ng kanyang katawan. Ako'y naging lingkod ninyo nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang iglesia ay dapat mamuhay ayon sa katotohanang nasasaad sa Biblia. Ang saligan ng iglesia ng Diyos ay katotohanan ayon sa salita ng Diyos. At dahil dito, mahalaga na ang mga kaanib ng isang tunay na iglesia ng Panginoon ay nakakaalam ng kanyang doktrinang naaayon sa Biblia. Dahil po mga kapatid, ang mga taga-Kolosas ay nabitag ng maling doktrina na nagsasabing dapat daw sambahin ang mga espiritu maliban sa tunay na Diyos. Sila ngayon ay tinuwid ni Pablo. Sa umagang ito mga kapatid, meron pong tatlong mahalagang binanggit si Pablo na ating batayan sa tunay na iglesia. Aral tungkol kay Kristo, aral ng kaligtasan, at aral ng paglilingkod. Una, aral tungkol kay Kristo. Ayon po sa verse 19 and 20, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aalay ng Kanyang anak, ng Kanyang dugo sa krus. Alam niyo mga kapatid, ang ating Panginoon ay nag-iisang Diyos. Ito po sa verse 19. Ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, sapat na ang mga katagang ito upang patunayan na Siya ang Diyos na dapat sambahin. Siya ang tanging tagapagligtas. Kung ating pong babasahin to sa Gawa chapter 4 verse 12, sa aral tungkol kay Kristo, nakikilala ang tunay na Diyos. Malinaw itong pinapahayag ng Biblia ayon sa unang Timoteo, kabanatang 3, talatang 16. Hindi may kakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating reliyon. Siya'y nahayag ng maging tao. Pinatunayan na matuwid ang espiritu at nakikita ng mga anghel. Pinapangaral sa mga hintil at pinaniniwalaan ng lahat at itinataas sa kalangitan. Sabi pa nga po sa Galatians chapter 2 verse 9, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya'y nagkatawang tao. Kaya dito mga anak ng Diyos, kapag sinasabi ng ibang turo na si Jesus ay tao lamang, at kinakaila nila na siya ay hindi naging tao, ang reliyong ito ay hindi po tuwid o reliyong hindi huwad. Ito po'y huwad. Kaya mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay kumikilala na ang anak at ang ama ay iisa. Yun po yung ating pinaniniwalaan mga kapatid. Pangalawa, aral ng kaligtasan. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan, walang dungis.
Subalit kailangan niyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Naliligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan lamang ng pananalig sa ating Panginoong Hesus. At dahil po sa pananalig, binibihisan tayo ng Diyos ng bagong buhay, ng walang kapintasan. Tayo po ay pinatawad at patuloy na binabanal ng Panginoon, tinutulungan ng Diyos. Ngunit ito ay may kasamang babala sa talatang 23 na kailangan nyong manatiling tapat. Inuulit ko po, kailangan nyong manatiling tapat, matatag sa inyong pananampalataya at huwag pababayaan mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Kaya dito mga anak ng Diyos, tulad ng talatang ito, sinasabi ng mga apostol na maaaring mawala ang kaligtasan nakamit kapag ang isang Kristiyano ay nagpabaya. Inuulit ko po, nagpabaya at muling nahulog sa buhay makasalanan. Sa turo ng ating Panginoon sa 1, Kabanatang 15, talatang 2, kahit ang mga sangang nakakabit sa puno na hindi nagbubunga ay inaalis ng Diyos at inihahagi sa apoy. Kaya dito mga kapatid, importante, nagpapatuloy po tayo sa ating paglago. Kahit sa ating panahon, dapat pa rin tayo mag-ingat sa mga pagsusuri, sa mga doktrina ng mga nagsasabing ang kaligtasan daw po ay hindi nawawala. Na sila lang ang maliligtas, na sila lang ang tunay na simbahang Kristiyanong tinatag ni Kristo, ngunit ayaw nilang kilalanin ang Diyos, ang Panginoong Hesus. At wala raw kaligtasan sa labas ng kanilang iglesia. Nakakalungkot po yung mga ganito. Kaya ang ating Panginoon po ay patuloy natin sambahin at kilalanin bilang ating Diyos. Ang ganitong turo ay mula po sa mga huwad na reliyon. Pangatlo, aral ng paglilingkod. Verse 25, ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Alam niyo mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay paglilingkod sa kapwa, alang-alang sa Diyos. Inilalagay ng tunay na naglilingkod ang kapangyarihan sa kamay ng Diyos. Ang maaaring maging kabaliktaran nito ay huwad na paglilingkod. Ang paghanap ng pansariling kapangyarihan sa lapi, papuri ng tao para sa sariling kapakanan. Ito po'y nakakalungkot. Ang huwad na paglilingkod ay nilalagay ng tao ang kanyang kapangyarihan sa kanyang sariling mga kamay. Ang buong iglesia ay dapat mamuhay. Inuulit ko po, ang buong iglesia o tayong mga mananampalataya ay dapat mamuhay sa tunay na paglilingkod sa Diyos. At kung hindi, ang iglesia ay magiging talamak sa maling paggamit ng kapangyarihan sa lapi. Hindi ito ang layunin ng Panginoon sa pagkakatatag ng iglesia o ng isang simbahan. Ang tamang modelo ng paglilingkod ay halimbawa po ng ating Panginoong Hesus na tinularan ni Pablo at ng iba pang mga apostol. Wala pong iba tayong model kundi ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia, bagamat siya ay Diyos, hindi po siya nanatiling kapantay ng Diyos, kundi namuhay siya bilang alipin. Ito po mababasa po natin sa Pilipos, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 10. Ang pagiging tunay na Kristiyano ay sukatan ng pagpapakababa sa paglilingkod at hindi pataasan ng posisyon para makamit ang kapangyarihan. Sa ganitong paraan, mga kapatid, napapatunayan na tayo ay nasa tunay na iglesia o isang mananampalataya ng Diyos. Aralin natin ang sinasabi sa Biblia. Kaya bilang mga Kristiyano, ang tunay na Kristiyano na nakikita po sa pagtulong sa mga mahihirap, sa mga maulila, sa mga balo. Santiago, Kabanatang 1, talatang 27. Ang tunay na reliyon o iglesia ay kalayaan upang maglingkod. Galatians chapter 5, verse 13. Ito po ang sinasabi, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag naman niyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Muli mga kapatid, sa tatlong mahalagang binanggit ni Pablo na batayan ng tunay na iglesia sa ating pagpapatuloy na pagmimisyon, pagpapalalim, pagkaugat sa kanyang mga salita, patuloy natin aralin, aral tungkol kay Kristo.
Patuloy natin aralin ang kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin. At ito po'y ating natanggap. Higit sa lahat, patuloy po tayong maglingkod. Aral ng paglilingkod. Hindi lamang po para po sa atin bilang isang iglesia, bilang mga mananampalataya, kundi sa bawat tao na ating makakasalamuha. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Once again, our topic o paksa this morning is aral tungkol kay Kristo, kaligtasan, at paglilingkod. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang katotohanan na pinaalala mo sa amin. Kami po bilang isang iglesia, bilang iyong mga anak, patuloy kami, Panginoon, na lumalim. Patuloy kami mag-aral ng iyong mga salita. Patuloy kami, Panginoon, na nandoon yung aming paglilingkod. Patuloy namin tinatamasa yung kaligtasan. Nawa, Lord, ito po'y patuloy namin maingatan at hindi po kami titigil sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo at sa aming paghayo bilang mga mananampalataya. Lord, sa umagang ito, binubuksan po namin ang mga paalalang ito. Katulad, Panginoon, ng iyong mga unang alagad, nakita po nila, Lord, ang katotohanan, ang kaligtasan ay nagmula sa iyo, ang pagpapatuloy, Panginoon, ng pagpapalalim, pagsisearch ng isang tunay na pagsamba at paglilingkod, at patuloy, Panginoon, na pagsisearch, Panginoon, ng kanilang buhay para sa iyo. Lord, gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin bilang iyong mga mananampalataya, bilang iyong mga anak. Hayaan mo nga, Lord, hindi lamang kami mananatili sa loob ng iglesia, kundi kami po ay patuloy na humahayo, nagpapahayag ng iyong mabuting balita at pagmamahal sa lahat ng pagkakataon. Pagpalain mo, Lord, ang aking kapatid na ito sa kanyang pagpapasimula sa mga gawain, pagtatrabaho. Tayaan mo nga, Lord, patuloy po niyang maranasan ng iyong pangunguna. Sa lahat po, Panginoon, ng mga magbabakasyon, ingatan niyo po ang kanilang mga biyahe. Hayaan niyo nga, Lord, ito po yung moment na makasama po nila ang kanilang mga pamilya, O Diyos, at patuloy silang magpalakasan bilang isang pamilya, bilang mga mananampalataya. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, O Diyos, ang gawain ngayong umaga, Panginoon. Ikaw ang patuloy namin maparangalan sa aming buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama at sa ating pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama, Daily Morning Devotion. And shout out po sa lahat ng mga merong kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Purihin po ang Diyos, ang aking panalangin. Patuloy pong gamitin ng Diyos ang inyong buhay, maging pagpapala. At sa lahat ng pagkakataon, kayo po ay patuloy na makitaan ng Panginoon na kayo po ay naglilingkod para sa Kanya. At magamit po ang inyong buhay para sa Kanyang kapurihan. Once again mga kapatid, see you next Monday and every day. If kayo po ay na-bless dito po, feel free to share or tag with your friend. And don't forget to subscribe Nax UMC PH and please hit the notification bell to get notified when we post new videos. At kung kayo din po ay pinagpala mga kapatid at nais nyo po mag-share, mag-offering, nandiyan po sa screen po ninyo ang mga GCash and bank account ng ating church upang patuloy po tayo makapag-serve at makapagbalik ng ating pasalamat sa Panginoon. Muli po, ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na lagi nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal na Diyos ngayon at kailanman. Amen. God bless po! Happy vacation!